has begun from this moment. You are the one, right beside you is where I belong. From this moment on, from this moment, I have been blessed. I'll live only for your happiness and for your love. I'd give my last breath from this moment on. I give my hand to you with all my heart. I can't wait to live my life with you. I can't wait to start. You and I will never be apart. My dreams came true because of you. From this moment, as long as I live, I will love you. I promise you this, there is nothing I wouldn't give from this moment on. From this moment, life has begun. From this moment, you are the one, right beside you is where I belong. From this moment on, from this moment, I have been blessed. I live only for your happiness and for your love. I'd give my last Mga minamahal, tayo ay nagkatipon sa sandaling ito sa harap ng Diyos upang pagtibayin ang marangal at dakilang pag-iisang puso ni na Kenneth at Jenery. Ang kalagayang ito ay marangal at dakila sa buhay ng tao. Palibhas ay Diyos ang nagtatag, alinsunod sa kanyang matalinong panukala at sa pagsunod sa katutubong damdamin ng tao. Ang bagay na ito ay dapat na maging kapuri-puri sa lahat at di marapat na tanggapin ng sinumang tao na parang walang kabuluhan, kundi nararapat igalang at pagpitaganan na may banal na pagkatakot sa Panginoon. Narito ngayon ang dalawang puso na ibig mamuhay ng payapa, maligaya sa marangal na pag-aasawa. Samahan nga natin sila sa kanilang pagharap sa dambana ng Diyos ukol sa hangaring ito. Tayo po ay manalangin. Makapangyarihan at walang hanggang Diyos, kayo na aming pinagmulan at aming hantungan
Kayo na ang kahabagan at pag-ibig ay walang katapusan. Ngayon nga'y aming ipinagkakatiwala sa iyo sa iyong mapagpalang kamay ang banal na seremonyang ito, ang pag-iisang puso ni na Kenneth at Jenery. Aking hinihingit itinatagubilin sa inyong dalawa, Kenneth at Jenery, sa harap ng dakilang Diyos na tagasiyasat ng lahat ng puso, na kung sino man sa inyo ang nakatatalos ng anumang hadlang, kung bakit kayo'y di maaring papagisain sa tunay na matrimonyo, ay inyong ipahayag ngayon. Kusa ba ang inyong pagpunta sa inyong kasal? Jenery, walang pamimilit. Ikaw rin. Kenneth, ganun din? Okay. Wala po bang tumututol sa inyo dyan? Wala po. Namutla na si Kenneth. Okay. Kaya ko po itinanong ito sa inyo, Jenery at Kenneth, sapagkat kailangan ninyong tiyaking mabuti na ang lahat ng taong nagsasama nang hindi ayon sa itinulot sa salita ng Diyos, ang kanilang pagsasama ay hindi niya pagpapalain. Kaya tayo po'y nagagalak na walang sapilitan, pusang loob, at sa diwa ng pagmamahalan. Kaya naririto ang magkasintang sina Kenneth at Jenery. Sino po ang nagbibigay kapahintulutan sa pakikipag-isang dibdib ni Jenery kay Kenneth? Mangyari lang po na tumayo ang mga magulang o kapatid ni Jenery at sabihin kung kayo'y sangayon sa pakikipag-isang dibdib ng inyong anak kay Kenneth. Kayo po ba'y sumasangayon? Okay. Marami pong salamat. Pwede na po tayong umupo. Kenneth, tinatanggap mo ba si Jenery na maging tunay mong asawa sa buong pag-ibig at karangalan, sa buong pananampalataya at paggiliw, upang mabuhay na kasama niya at mamahalin siya alinsunod sa banal na tali ng matrimonyo? Yes po. Thank you po. Ikaw naman, Jenery, tinatanggap mo ba si Kenneth na maging tunay mong asawa sa buong pag-ibig at karangalan, sa buong pananampalataya at paggiliw, upang mabuhay na kasama niya at mamahalin siya alinsunod sa banal na tali ng matrimonyo? Opo, Pastor. Okay. Ilakas mo ng konti. Opo. Ayan. Okay. Okay. Magharapan kayo, Kenneth, Jenery. Kenneth, sa mga sandaling ito, anong pangako ang iyong ipapahayag sa harapan ni Jenery? Jenery o Pangga, tinatanggap kita upang maging asawa at aking ipinapangako at ipinakikipagtipan sa harap ng Diyos at nitong mga saksi na ako'y magiging iyong magiliw at tapat na kabiyak ng puso sa kasaganahan, sa kahirapan, sa kalusugan, o sakit man habang tayo ay nabubuhay. Okay. Ibigay mo kay... Yan, ibigay mo yan. Jenery,
Sa mga sandaling ito, anong pangako ang iyong ipapahayag sa harapan ni Kenneth? Tinatanggap kita upang maging asawa at aking ipinapangako at ipinakikipagtipan sa harap ng Diyos at itong mga saksi na ako'y magiging iyong magiliw at tapat na kabiyak ng puso sa kasaganahan, sa kahirapan, sa kalusugan o sakit man habang tayo ay nabubuhay. Thank you. Baka mayroon tayong personal vow na hinihanda sa isa't isa. Anong pangako mo? Personal vow yan. Yeah, good. Yung naging karanasan ninyo bago kayo. Medyo mahaba-haba po to. To my dearest Senyora, Madam, Boss, Pangga, Ga, or my future wife. Di ko alam paano at ito simulan, pero alam ko ikaw ay answered prayer ko na ibinibigay ng Panginoon sa akin. Kasi nakita mo naman nung Instagram post ko nung April 8, 2021 na lately lang na ipakita ko sa'yo. Ang post ko na yon is, Dear future wife, naipanalangin mo na ba ako? Iniisip mo ba ako? Ayun, after 2 years, April 8, 2023, Kaya pala April 8. andito na tayo. Kausap ko na yung future wife ko. Sa bago kami nagkakilala, nung time na handa na ako pumasok sa isang relasyon at commitments, ay siya ding pag-message ng isang ka-brother ko in Christ sa SFC community, nakatrabaho mo din. Sabi niya, gusto ko ba daw makilala ang isang babaeng single at ready to mingle? Ang sabi ko naman, sure, why not? Pero bago ako gumawa ng hakbang, ay pinagdarasal muna kita sa Panginoon na sabi ko na sana ikaw na yung babaeng the one ko. Kasi ang tagal ko nang nagantay. I was very open for dating na that time. At saka if I go for dating, hindi para sa pastime, but because my goal is to marry. Ayun, pagkatapos ng convo kay Lord, minessage na kita at ako'y nagpakilala. I still remember our first met up at saka our first date natin. You are stunningly beautiful talaga. I can't take my eyes off you, ika nga. Since then, I wanted to pursue you and I wanted to see you more each day. Gusto kitang makilala ng lubusan. After you came along in my life, everything changes, but in a good way. Ang daming blessings na dumating. I was able to see you and I was able to pick you up each day sa work mo at masilayan yung ganda mo. I was able to do some side hustles in my photography and as I was able to sell also your food products. You taught me many things, especially in cooking and the way it should taste like. At natuto na din ako magluto. You helped me in my journey of my losing weight. You pushed me to the limit because I know it's for my own good. From 85 kg since 2021, ngayon is running 69 to 70 kg na lang. Ikaw yun ang nag-push sa akin kung bakit ako nandito, na ganito na yung weight ko. Ikaw ang dahilan
Although kulang pa, pero I see myself changing at malaking bagay yon sa akin. Hindi ko magawa na ako lang. Kundi through your perseverance and support, nagawa ko yun. Every day, I get to look at a bigger picture of us together. My dreams with you is getting bigger. Your goals become my goals. You showed me many things that life that I couldn't imagine. Still remember kung kailan mo ko sinagot. August 12 yon. Noong nanood tayo ng Meteor Showers, nasabi mo kapag makikita tayo ng bulalakaw na magkasabay, ay sasagutin mo na ako. Yun na ang pinakamasayang gabi ko na we're officially on na talaga. Alam na natin in our relationship, it was really a roller coaster ride. And it was bumpy at the same time. And you know it. We were two different individuals talaga with opposite personalities. We have trials along the way that push the boundaries of what we thought we could endure, and in the end, I feel more connected with you in our resolve to get up and try again. We always go further when we communicate sa mga misunderstandings natin. Every day, our relationship will be always a working in progress. I still remember yung nagpagawa ako ng engraved na singsing na may balak na mag-propose sa'yo. Pero di ko alam kung kailan kasi I was waiting for the perfect moment. Bago ang proposal, pinagpaalam muna kita sa mga kapatid mo at kay nanay, as per advice, yung perfect moment na yon is yung birthday mo, which is March 8, 2022. Tataka ka pa nga kung bakit ayaw ko ipahubad yung red coat ko na di mo talaga gusto. Nga pala, bago ko makalimutan, ang nakalagay sa singsing is God's gift kasi pinagdarasal kita. Anyway, ayun nga, naibigay ko na yung singsing, nakabado sa sagot mo talaga. Noong nag-yes ka na at gumaan na ang pakiramdam ko, masaya yung gabi ko nung umuwi ako. Tayo pala. There are too many reasons kung bakit ikaw na talaga. Dalawang reason is bigay ka ni Lord sa akin, at pangalawa, nakita ko ang mama ko sa'yo. Pangga, January. It's hard for me to put into words the passionate and infinite embrace here in my heart. Through this mystery box, which I gave you, there are 12 reasons why I love you. And I vow to be your masseuse when you feel discomfort from your feet, hands, and your back. I vow to be your sweet lover and your driver wherever you want to go for the rest of your life, of our life. January Pangga, I vow to be the man that you inspire me to be, and the man that you deserve. I intend to love you, hold you, and grow old with you. I promise to always be there if you need me, to comfort and listen to your problems. Sometimes letting you talk about your problems is enough. I'll be the most dependable person I could be in your life, for better or for worse. I promise to give the happiness you deserve and stand by your side on the challenges and trials ahead of us. I promise to be kind, patient, and forgiving at any situation. I promise to respect and support you in your passion, especially in your food business. I vow to walk alongside with you for the rest of my days. I promise my faithfulness and honesty in our relationship. I vow to attentiveness and self-improvement. I will always celebrate your triumphs and love you all for your failures. I vow not to physically hurt you even in misunderstandings. I love you, January Pangga. I love you very much.
My God has answered my prayers already. I'm able to walk you through this altar. Now my prayers would be that may He continue to bless us with happiness, children of our family, prosperous life and our career, and a guide in our ways of life as always. May He intervene with us in whatever situation or circumstances we have ahead of us. May He be the center of our life in this next chapter of our journey. Okay, palakpakan po natin si Kenneth. Yung kanilang love story. Ano po? Jennery, mayroon ka pa bang idadagdag doon? Yan naman eh. Sabi ko, nung linya lang. Paano na ako? Alam mo naman, hindi ako nagsasalita ng mahaba. Hindi. Eto. Lahat ng sinabi mo sa akin ngayon, nandito yon. Hindi mawawala yon. Lagi mong sinasabi sa akin yon, lagi mong pinapaalala sa akin yon. Araw-araw, gabi-gabi. Hindi ka nagkulang. Nagpapasalamat ako sa iyo sa pagmamahal mo, sa pag-aalaga mo sa akin, sa suporta, at sa walang sawang pagpapalakas mo ng loob ko. Alam mo yan. Nandito yon. Mahal na mahal kita. Lagi mong tatandaan yon. Isa lang ang masasabi ko. Yun lang. Mahal na mahal kita. I'm the happiest bride. Thank you. Yes. Sige. Ang pangalawang pagkabasa ng banal na kasulatan ng Diyos ay makikita po natin sa Marcos chapter 10, verses 6 to 9. Subalit simula pa ng likain ng Diyos ang sanlibutan, nilalangnan niya ang tao na lalaki at babae. Dahil dito, iiwan ng lalaki ang kanyang ama at ina. Magsasama sila ng kanyang asawa at ang dalawa'y magiging isa. Hindi na sila dalawa kundi isa. Ang pinagsama ng Diyos ay huwag paghiwalayin ng sinuman. Thy word is the lamp unto my feet and a light unto my path. Thy word is a lamp unto my feet and a light unto my path. Pwede na po tayong umupo, pati yung mga ikinakasal. Bigay po natin yung upuan nila, please. Yan. Ang ating pagbubulay-bulayan ngayon ay mayroon pong titulo na ganito, Enjoy Life with Your Wife. Enjoy life with your wife. Tamasayin ang kasiyahan sa piling ng babaeng iyong minamahal. Ang hamon dito sa ating teksto ay yung sa mga tagabasa, lalong-lalo na si Haring Solomon, ang hamon ay kailangang maging masaya tayo sa piling ng babaeng pinili natin upang dalhin sa dambana ng pag-iisang puso. Ang sabi dito, ano ba ang dahilan kung bakit yung asawang lalaki ay kailangang maranasan ang kaligayahan sa piling ng kanyang asawang babae? Why should a husband should enjoy life with his wife? Tatlo pong kaisipan ang gustong ipaabot sa atin nitong teksto
para lalong maging matatag ang ugnayan ng mag-asawa, lalong-lalo na sa pangunguna ng asawang lalaki. Una, a husband should enjoy life with his wife because wife are God-given. Tandaan mo yon, Kenneth. Kailangang maging masaya ka sa piling ni January, hindi lamang itong bagong araw na kayo ay magsasama pagkatapos ng kasal na ito, kundi sa lahat ng panahon. Dahil si January ay ibinigay sa iyo ng Diyos. No? Ang kasal, ayon sa banal na kasulatan, ay sinabi na ang babae po ay kaloob ng Diyos sa kanilang sari-sariling asawang lalaki. Yan po ay ating masusumpungan sa Genesis chapter 2, verse 22 to 23. Yung story of creation. Ano po? Pagkatapos nilikha ng Diyos ang lahat-lahat, kasama na ang tao, ang unang tao, si Adan, nakita ng Diyos na parang walang akma na pwedeng makasama at makatulong ni Adan sa lahat ng kanyang mga nilikha. At dahil dito nakikita niyang si Adan ay malungkot. Kaya ano ang ginawa ng Diyos? Pinatulog niya ng mahimbing si Adan. Nang mahimbing na ito sa pagtulog, kinuha niya yung isang tadyang ni Adan. At pagkatapos pinaghilom niya ang sugat nito. At yung tadyang na iyon ay lumikha ng Diyos ng isang babae. Yan ay walang iba kundi si Eva. Pagkatapos itinabi kay Adan. Nang magising si Adan, ang sabi ni Adan, "Salamat! At last," sabi niya, "mayroon na akong makakasama na katulad ko. Siya ay buto ng aking buto, laman ng aking laman. Kung kaya't siya ay tatawagin kong babae, sapagkat siya ay nagmula sa lalaki." At dito nangyari ang kasabihan na kapag mag-aasawa ang lalaki, iiwan po niya yung kanyang mga magulang para samahan ang kanyang mapapangasawa. At ang dalawa ay hindi na po dalawa, kundi isa na lamang. Kaya sino man ang pinagsama ng Diyos, walang sino mang taong makapaghihiwalay nito. Kaya Kenneth, January, kailangan kayong magmahalan. Maging masaya ang inyong pagsasama sapagkat January, bigay ka ng Diyos kay Kenneth. At Kenneth, kaloob ng Diyos sa iyo, si January. Kaya dapat mo siyang mahalin. Tama yung sinabi mo. Ano man ang sitwasyon, ano man ang mangyari, huwag kang aalis sa kanyang tabi. Aalalayan mo siya, mamahalin mo siya, sapagkat siya ay kaloob ng Diyos sa iyo. Pangalawa, why should a husband should enjoy life with his wife?
because it is to whom he is married. Napakarami siguro ng babaeng nakilala ano, ni Kenneth bago si Jenery. Ano po? Totoo ba yun, Kenneth? biro lang. Baka magalit si Jenery. Tayong mga lalaki, siyempre po, according sa census, mas marami yung babae kaysa sa mga lalaki. Ang katumbas na bilang ng isang lalaki, 3 o 5 sa panahon ngayon. Ano po? Pero, ito yung sinasabi natin sa oras na ito na dapat ikagalak ni Jenery. Sa dami-dami ng mga babae na nakilala ni Kenneth, naging kaibigan at maaring, alam na natin ang ibig kong sabihin. Ano po? Pero, si Jenery lamang ang kanya pong pinakasalan. Yan ang napakaganda doon. Si Jenery ang kanyang pinakasalan. Ibig sabihin nun, pinili niyang mabuti kung sino ang kanyang makakasama habang buhay. Di ba? Ganun ba yun, Kenneth? Okay. So, sa ating bansa po, lalo na dito sa Pilipinas, ay hindi po natin isinasanay ang divorce. Di ba? Hindi po natin tanggap dito yung divorce. Kung minsan yung annulment, pero madalang lang yon. Hindi po natin tanggap ang divorce. Kaya ang kasal dito, marriage is forever. We regard marriage as sacred thing. Ano po? Isang sagradong bagay. At ang kasal ay panghabang buhay sa kasal ng mga Kristiyano. Kaya hindi po natin nakakalimutan yung payo ng ating mga magulang. Yung bago ka lumagay sa kalagayan ng pag-aasawa, isipin mo muna ito ng mabuti. Dahil ang pag-aasawa daw ay hindi biro. Hindi tulad ng isang kanin na iyong isusubo, pag ikaw ay napaso, pwede mong iluwa. So ang ibig sabihin nito, kailangan pakaisipin mong mabuti. Yung love story nitong dalawa, talagang inihanda ang sarili ni Kenneth. Naghintay po siya ng tamang panahon para gawin itong pinakamahalagang bahagi ng kanilang buhay, ang pag-iisang dibdib nitong dalawa. At ako'y naniniwala, ganun din si Jenery. Ano po? Pinagandaan, ayon doon sa FB niya, ang matagal kong panahon na inihintay ay mangyayari na bukas kung kaya ako'y napapaiyak. So, ibig sabihin nun, talagang pinagandaan po nila. So magiging masaya lamang at matagumpay ang pagsasama nitong dalawa kung si Kenneth mamahalin niya si Jenery tulad ng pagmamahal niya sa kanyang sarili. At si Jenery naman, kung siya ay magpapasakop kay Kenneth sa mga major decisions na pwedeng mangyari sa kanilang buhay, sa kanilang pagsasama. Ibig sabihin ng magpasakop, Jenery, huwag kang gagawa ng isang mahirap na desisyon na hindi alam
ni Kenneth. Pag-usapan ninyo kung ano ang mas mabuti. Yon ang dapat mangyari. So, kailangan magpasakop at kailangan, Kenneth, mahalin mo, igalang mo si Jenery. Tulad ng pagmamahal mo at paggalang sa iyong sarili. Pangatlo at kahuli-hulihan, a husband should enjoy life with his wife because it is she whom he loves. Siya lamang ang babaeng kanyang minahal. Tandaan po natin, kung mayroong basihan, ang kasal, yan ay walang iba kundi ang pag-ibig. Kaya tinanong ko kanina, wala bang pamimilit? Ano? So wala naman daw, umiiling itong dalawa. Ano po? So, without love, marriage will not last. Tandaan natin iyon. Hindi mananatili, hindi tatagal ang pagsasama ng magkasintahan kapag sila ikinasal na kung wala talagang pag-ibig na namamagitan sa kanila. So ako po ay agree doon. Kaya bilang asawang lalaki, igalang mo at protektahan mo ang iyong asawa. At ikaw naman, Kenneth, ibigay mo kung ano ang makakabuti sa inyong pagsasama. Yung give and take, kailangan mangyari iyon sa inyong pagsasama. Tandaan natin, dahil sa pag-ibig, kung kaya nagiging masaya ang pagsasama ng mag-asawa. At naalala ko yung matandang awit, siguro alam ng mga magulang natin ito, ang sabi, because God made you for me, that's why I love you. Kaya Kenneth, dahil ibinigay ka o ibinigay sa iyo si Jenery ng Panginoon, nilikha niya para sa iyo. Kaya kailangang pakamahalin mo. Sa pangalan ng Ama, ng Anak at ng Banal na Espiritu. Amen. Palakpakan po natin ang Panginoon at itong mga ikinakasal. Okay? Magpapatuloy na po tayo. Ang atin pong tagapagkaloob ng singsing, pwede pong lumapit dito yung ring bearer. Andito na. Siguro, tayo kayo. Tayo. Ang singsing na pangkasal ay makahulugan, hindi ayon sa uri na taglay nito, kundi sa simbolong tinataglay, kung paanong walang makababatid kung saan ang simula at wakas nito. Gayon din ang pag-ibig na taglay ni na Kenneth at Jenery. Sumulat ka na sa akin. Pagtapos na tayo.
bilang pangako ng aking nanatiling pag-ibig sa iyo sa pamamagitan ng singsing na ito ay nakikipag-isang puso sa iyo, Jenery. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Banal ng Espiritu. Amen. Bilang pangako ng aking nananatiling pag-ibig sa iyo, Kenneth, sa pamamagitan ng singsing na ito, ay nakikipag-isang puso ako. Sa pangalan ng Ama, ng Anak, at ng Banal na Espiritu. Amen. Mayroon po bang kakanta? Baka mayroong gustong kumanta. Okay, kung wala na po. Yung pong... mayroon po kakanta? Sige po. May kakanta daw po. Magawa ka. Sa pagpatak ng bawat oras ay ikaw ang iniisip-isip ko. Hindi ko mahinto, pintig ng puso, ikaw ang pinangarap-ngarap ko. Simula ng matanto na balang araw iibig ang puso. Ikaw ang pag-ibig na hinintay, puso ay nalumbay ng kay tagal, ngunit ngayon'y nandito na ikaw. Ikaw ang pag-ibig na binigay sa akin ang may kapal, biyaya ka sa buhay ko, ligaya't pag-ibig ko ikaw. Humihinto sa bawat oras ng tagpo, ang pag-ikot ng mundo, ngumingiti ng kusa aking puso, pagkat nasagot na ang tanong, nag-aalala noon kung may magmamahal sa akin ng tunay. Ikaw ang
sa buhay ko, ligaya at pag-ibig ko ikaw. At hindi pa ko umibig ng ganito at nasa isip magkasama ka habang buhay. Ikaw ang pag-ibig na hinintay, puso ay nalumbay ng kay tagal, ngunit ngayon'y nandito na. Ikaw ang pag-ibig na binigay sa akin ang may kapal, biyaya ka sa buhay ko. Marami pong salamat sa awit at mensahe nito. Tinatawagan po natin yung coin bearer. Ang aras na ito ay sagisag ng pagpapala ng Diyos sa inyo, Kenneth at Jenery, hindi upang gamitin sa sariling kapakanan lamang, kundi upang gamitin at ibahagi sa inyong kapwa bilang sagisag ng inyong pagiging mabuting katiwala ng Diyos. Okay? Kung nais ninyong mapuno ng kapayapaan at kaligayahan ang inyong tahanan, Jenery at Kenneth, huwag ninyong ihiwalay sa inyong buhay ang salita ng Diyos. Amin kinikilala at tinatanggap na ang salita ng Diyos ay siyang magiging saligan at gabay ng aming pagsasama bilang mag-asawa. Ito'y aming sasaliksikin at ipamumuhay sa loob at labas ng aming tahanan. Kendall sponsors. Huwag niyo munang sisindihan. Huwag muna ninyo sisindihan. Ang pagsindi ng mga kandila ay nagpapakilala ng presensya ng Diyos at kanyang patnubay sa ating buhay. Sabi ng Panginoon, "Ako si Yahweh, ang siyang tanglaw mo magpakailanman, at ang iyong Diyos ang liwanag mong walang katapusan." Ayon sa Isaiah chapter 60, verse 19b. Naway ang inyong daraanan ay laging gabayan ng Panginoong Hesus na siyang ilaw. Okay, ang bill sponsors. Ang belo na isinusuklob sa inyong dalawa bilang isa at sagisag ng iisang tahanan na sa inyong pagtutulungan at pagmamahalan, ang biyaya at patnubay ng iisang Diyos na gabay natin sa lahat ng panahon ay maranasan ninyo
ngayon at magpakailanman. Amen. Court sponsors, ang pamigkis na itatali sa inyo ay sagisag ng mabubuti, gandang bagay na mananatiling buhay na pag-ibig sa inyo. Kung paanong nagaganap ngayon ang inyong pagkakaisa sa pamamagitan ng pag-ibig ni Kristo, magbuklod kayo sa pag-ibig na ito habang panahon. Dadako tayo sa pagpapala ng mga ninong at ninang sa inyong inaanak. Ano po? Pipili po ako ng dalawang ninong at dalawang ninang. Dahil hindi ko po kayo alam kung sino lahat kayo, mas siguro voluntary. Ano po? Ano po, ladies first ba o gentlemen's first? Ha? O, babae daw muna. Ano po? O, sige po. Hindi po kayo. At payuhan po ninyo itong inyong mga inaanak kung paano magkakaroon ng masayang pamilya, gaya ng pamilya na inyong nararanasan ngayon. Good afternoon, everyone. I'm Maida Soriano, calling to be. Hello. Congratulations to both of you. All my wish for both of you is a forever love and happiness. And put Christ, the Lord, always, every day, every single minute of your life. And good luck and more power to both of you. Congratulations again. Okay, marami pong salamat, Ninang. Okay, Ninong naman. Ano po? Ninong. Ayan po. Good afternoon. Kenneth, January, muna sa lahat, magpapasalamat tayo kay Lord na binigyan tayo ng magandang araw at mainit na panahon. Kasi yun ang nakikita namin sa inyo, yung mainit ninyong pagmamahalan. At sana, iling ko sa kay Lord, manatili itong pagkakaibigan, pag-ibigan ninyong dalawa na huwag kayong bibitiw kay Lord. Dahil si Lord ang gagabay sa inyo sa araw-araw. Pangalawa, yung tiwala at respeto sa bawat isa sa inyo. Manatili sana ito hanggang sa gusto ninyo. No. Congratulations, best wishes sa inyo. Okay, thank you po, Ninong. Palakpakan po natin si Ninong. Maraming salamat sa mga magaganda pong payo. Ninang naman. Uli, ano po? Ninang. Mayroon po bang voluntaryo na gustong
Mag-advise? Yan. Ito po. Si Ninang Marlene. Una sa lahat, sabi ko nagpe-pray ako, Lord, sana po, huwag masyadong mainit sa araw ng ni Kenneth at saka ni Jennery. Pinakinggan naman po ako ni Lord, hindi siya masyadong mainit. Sa pagsasama niyong dalawa, yung laging sinasabi ng mga ninong, katulad po ng sinabi ni Cap, dapat ang maging sentro talaga ng ating buhay bilang mag-asawa, si Jesus. Kasi without Jesus, we are nothing. So, siya talaga dapat at saka yung mga banal niyang salita ang maging sentro ng ating buhay. Tapos ngayon, tiwala sa isa't isa. At yung sinabi ni Pastor na aral kanina, kung magdidesisyon kayong dalawa, dapat kayong dalawa, hindi yung isa lang. At siyempre, yung pinakahuli, magmahalan kayo at magbigayan. Okay? Okay, magpapatuloy na po tayo. Kinakausap po natin, pinakikiusapan po natin yung maid of honor at saka best man dalhin yung marriage contract dito. With you, like a river flows surely to the sea, darling, so it goes. Board sponsors, alisin na po ninyo itong chord. Natin ang awit. Sige po, tuloy po yung awit. Life too. For I can't help falling in love with you. Okay. Bail sponsors. Alisin na po itong belo. Sige, tuloy po yung awit. Like a river flows surely to the sea, darling, so it goes. Some things are meant to be. Take my hand. Sa pamamagitan ng kapangyarihan na ipinagkaloob sa akin bilang ministro ng Ebanghelyo Metodista, aking ipinahayag na sina Kenneth at Jennery ay mag-asawa na alinsunod sa batas ng Republika ng Pilipinas sa pangalan ng Ama, ng Anak, at ng Banal na Espiritu. Amen! Palakpakan tayo po! Deneng bayong kasal. Gaganapin po ngayon ang pagsindi sa pinag-isang kandila. Ang gagawin po nitong mag-asawa, kukunin, sabay po kayo, kunin nyo yung isang kandila doon. Yan. Punta po kayo dito, kunin nyo rin yung isa. Sige, kunin nyo lang. Pagkatapos po, ito ay papatayin yung ilaw. Itong dalawang kandilang ito ay sumisimbolo kina Kenneth at Jennery noong sila'y single pa. Ano po? Yon ay simbolo na sina Jennery at Kenneth ay mag-asawa na. Ang dalawa ay hindi na dalawa, kundi
isa na lamang. Yun ang pinag-isang kandila. Yan. Sige, sabay kayo. Sabay. Patayin na ninyo ngayon ang ilaw ng dalawang kandila. Yan. Tayo po ay manalangin. Maghawakan kayo ng kamay. Aming Diyos at aming Ama, nasaksiyan po namin sa pamamagitan ng mga pangako ang pagmamahalan at pagnanais na magsama habang buhay itong dalawa, si Kenneth at si Jenery. At dahil po dito, sila po'y aming idinadalangin na magkaroon sila ng sariling pamilya na masaya, puno ng pagmamahalan, puno ng pagnanais na malapit o maging malapit ang kanilang buhay sa inyo. Dahil alam po namin, Panginoon, ang dahilan ng pagkakaroon ng isang masaya at matatag na tahanan, ito ay dahil sa pag-ibig na namamagitan sa bawat pinag-isa mo. Kaya't aming idinadalangin, Panginoon, na pangunahan po ninyo itong bagong kasal. At pagpalain po rin po ninyo yung kanilang mga tunay na magulang, mga ninong at ninang, nawa makabahagi po sila para sa pagkakaroon ng isang masayang pamilya na naghahari ang pagmamahalan, ang pagmamalasakitan, at higit sa lahat, O Diyos, Ikaw ang magiging sentro ng kanilang buhay at pagsasama. Gamitin niyo po ang kanilang mga tunay na magulang at mga ninong at ninang para matamo po ito ni Kenneth at ni Jenery. Higit sa lahat, O Diyos, Ikaw ang manatiling maging mabuting pastol ng kanilang pagsasama at kanilang magiging mabuting kaibigan. Ito po ang aming panalangin sa pangalan ni Kristo Jesus na aming Panginoon at aming tagapagligtas. Amen. Mangyari lang po na tumayo ang mga tunay na magulang nitong kinakasal o ikinasal, mga ninong at ninang, ganun din. At ibigay po natin yung benediksyon. Taas po natin ang ating mga kamay. Ito po. I-extend po natin. Yan. Kayo po ay sumunod sa akin. Ang pagpapala ng Diyos Ama na sumasalangit, ang pag-ibig, biyaya, at pagliligtas ng Panginoong Hesukristo, ang pakikiisa at patnubay ng banal na Espiritu, ang siyanawang mapa sa inyo, Kenneth at Jenery, sa pangalan ng Ama, ng Anak, at ng banal na Espiritu. Amen. Okay, marami pong salamat. Pwede na po tayong umupo. Tayo. Harap kayo sa harap. Sa pamamagitan po ng kapangyarihan na ipinagkaloob sa akin ng ating Panginoon bilang manggagawa ng Kanyang Ebanghelyo at sa kapangyarihang ipinagkaloob sa akin ng
ating minamahal na bansa, Republika ng Pilipinas, aking inihahayag na si Kenneth at si Jenery ay mag-asawa na. Ang sino man pinag-isa ng Diyos ay walang sino man na pwedeng makapaghiwalay sa kanila. Palakpakan po natin itong dalawa. Ngayon, nasa pinakamahalagang bahagi na tayo sa pagdiriwang na ito ng dalawang puso. Yung masaksihan po natin ang tunay na pagmamahalan nitong dalawa. At yan ay ating masasaksihan sa pamamagitan ng halik ng pagmamahal. Yan. Kaya pinakikiusapan po natin si Kenneth. Dahan-dahan na, Kenneth, para pwede mo nang halikan si Jenery na iyong asawa. Yan. Palakpakan tayo po. Palakpakan po natin itong bagong kasal. Ngayon, kausapin natin si Kenneth at si Jenery. Sabay, Sabay kayong bababa. Magmano kayo sa inyong mga tunay na magulang at sa inyong pangalawang magulang, yung mga ninong ninyo at ninang. Huwag kayong maghiwalay. Sabay kayo. Sabay. It's an honor to wait here, thrown out in the wreckage, didn't want this in my circling and paces. You gathered all the wreckage and you made this safe. And something about you something about you. Pull me closer now, where you hold it all together, seamless and bound. Run into arms we found. Safe
once again, ladies and gentlemen, boys and girls, a blessed good evening po to each and everyone. Muli po, wala bang malakas na palakpakan dyan na may kasamang malakas na hiyawan? Alright, perfect. Thank you so much. And once again, welcome to Ken and Jean Wedding. Maraming salamat po, no? Sa napakataas na energy. Sana po yung energy natin ganyan, panatilihin po natin mula umpisa hanggang sa huli. Maraming salamat. So in every occasion, it is only rightful to bestow our gratitude to our loving Creator. So when at this point, may we invite everyone to please stand. Tayo po tayo for the Lord's moment, for our guidance and blessings. Let me call in Pastor Rolando Chu to lead us for the opening prayer. Let us all rise, please. Magandang gabi po. Tayo po ay manalangin. Pagpalain mo, O Diyos, ang pagtitipon na ito at inaasahan namin na Ikaw ay kasama namin dito sa aming kalagitnaan. Lahat ng aming gagawin, lahat ng aming sasabihin, hinihiling po namin ang basbas mo upang lahat ay papuri sa inyo, Panginoon. At Ikaw ay aming madakila sa ganitong mga oras. Ang aming programa ngayong gabi, loobin mo na ito ay magbigay ng inspirasyon sa bawat sa amin. At ang gabing ito ay mapuno ng kagalakan, ang magkabiyak at ang lahat ng mga panauhin. Maraming salamat po. Ibinabalik namin ang papuri at salamat sa pangalan po ng aming Panginoong Jesus. Amen. Amen. Thank you so much, Jimmy. Now take your seat, Marina po tayong umupo. Ayan. And once again po sa mga guests natin nandito, reminder po sa inyong lahat, no? Na yung pinuntahan po natin ay wedding. Kasi sabi po nila, pag wedding daw na ganito, mas maingay, mas masaya, mas maraming blessings daw po yung darating. Muli po, isang malakas na palakpakan na may kasamang malakas na hiyawan! Alright, maraming salamat. Thank you so much. So just like a great philosopher once said, marriage, also called matrimony or wedlock, is a socially or ritually recognized union or legal contract between spouses that establishes rights and obligations between them and their children, and between them and their in-laws. So today is a celebration of love, of commitment, of friendship, of family, and of two people where we need for forever. But before we go on, it is with deep pride, respect, and honor to present to you all the important guests for this evening. I am, of course, referring to our principal sponsors, our Ninongs and Ninangs. So once I call your name, please stand and make some wave for proper recognition. Maraming salamat. To start off with, ladies and gentlemen, a warm adulation to Honorable Darwin Lingod. 1, 2, 3, 4. We also have Ninong Nestor Obicordo. Nandiyan po ba si Ninong? Tayo sa'yo at kaway-kaway. Wala bang malakas na palakpakan dyan? Alright, let us put our hands together. Si Ninong Angelito Bansil. Palakpakan naman. This time, a big hand for Ricky Beninsing. A warm welcome to Ninong Essie Kabiling. Say hello to Ninong Puti Razon. We also have Ninong Moyo Lingod. Make a loud cheer to Ninong Primitivo Lanuza. A round of applause to Ninong Carlito Castare. We also have Ninong Nestor Cruz. Palakpakan naman natin. And finally, ladies and gentlemen, completing the members of our Ninongs, boys and girls, make a loud cheer to Ninong Santos Pora!
bang malakas na palakpakan dyan? Alright, so when at this point, ladies and gentlemen, let us meet and greet, well, of course, our ninangs. Starting off with a warm adulation to Moisa Soriano. Palakpakan naman! This time, let us put our hands together to Ninong Marina Obietaro. Alright, let us put our hands together to Ninang Melinda Basa. Alright! Ganyan dapat. Moving on to Ninang Merly Beninsig. Wala bang palakpakan dyan? Moving on to Ninang Zori Dizon. A little bit of Monica in my life, a little bit of Erica by my side. Alright, this time, boys and girls, make way to Luningning Kaling. Alright, praise yourselves to Ninang Avelina Aguilar. This time, ladies and gentlemen, a big hand for Ninang Evelyn Laling. Alright, say hello to Ninang Nenet Chavez. Wala bang palakpakan dyan? This time, make a loud cheer to Ninang Annabel Manakul. And finally, ladies and gentlemen, completing the members of our Ninangs, boys and girls, a warm adulation to Ninang Mercedes Cosare. Maraming salamat. So when at this point, let us meet and greet, well, of course, the proud parents of our newly wedded couple, starting off with a warm adulation to Mr. and Mrs. Melba and Bernard Cosare. Wala po bang mas malakas na palakpakan dyan? This time, ladies and gentlemen, a round of applause to Mr. and Mrs. Sobria and Armando Kaling. Alright, maraming salamat muli po. Wala bang malakas na palakpakan dyan?